إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خير من صلى وصام نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على شرعه ثم استقام. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa Islam, unang-una ay laking pasasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa kaniyang mga biyaya sa atin, kabilang narito ang pagdating ng ating napakadakilang bisita, ang buwan ng Ramadan. Tayo ngayon ay magkakasama sa panibagong programa natin sa buwang ito, sa buwan ng Ramadan. Pag-uusapan natin ang mga talambuhay, kwento tungkol sa mga propeta na nabanggit sa Quran, propeta sa Islam. Ngayon po ay unang araw ng Ramadan, unang araw ng pag-aayuno at binabati po namin ang lahat ng mga Muslim na nakikinig o di kaya'y tumatangkilik sa ating programa sa anumang sulok ng bansa at maging sa labas ng bansa, na Ramadanun Mubarak lakum jami'an. At dalangin po natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na makamit natin ang kaniyang biyaya at ang kaniyang pagpapatawad sa buwang ito. At naway biyayaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng malakas, malusog na pangangatawan upang maisakatuparan natin ang mga kautusan niya, at dalangin din natin na makamit natin, sana ipagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga Muslim, sa ating mga bangsamoro, ang ating minimithi na kapayapaan at katahimikan sa ating bangsamoro homeland. Mga kapatid sa Islam, gaya ng sinabi natin, ang ating programa ay patungkol sa talambuhay ng mga propeta sa Islam. Ang katanungan dito, mga kapatid, maaring maitanong ng iba sa ating mga kapatid, mga kasama, kung bakit pa ba kailangan pag-usapan ang mga talambuhay, kailangang pag-aralan kung ano ba yung mga talambuhay, pangyayari sa buhay ng mga propeta sallallahu alaihim, salawatullahi alaihim jami'an. Alam natin, mga kapatid, na ang Quran ay naipagkaloob, na ibabab kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan. At kabilang sa mga aral na napapaloob sa Quran, kabilang sa mga aral na napapaloob sa Quran ay ang kwento o di kaya mga talambuhay ng mga propeta. Nabanggit kung paano sila namuhay, paano nila isinagawa ang kanilang da'wa, paano nila nalagpasan ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Kaya napakalaking importansya o napakahalaga bilang isang Muslim pag-aralan ang Quran. Kabilang dito ay pag-aaralan natin ang mga talambuhay ng mga propeta sa Islam. So, pwedeng may tanong natin, bakit kailangan? Gaano ba kahalaga? So, dito sa unang episode o nung serye ng ating programa, ipapaliwanag muna natin bago tayo papasok sa ating topic o di kaya'y magsisimula sa kwento ni Propeta Adam alayhi salam. Ipapaliwanag muna natin kung bakit kailangan nating pag-aralan ang kanilang mga talambuhay. Unang-una dito, kapatid, kailangan nating pag-aralan, alamin ang mga talambuhay para maisabuhay natin kung ano man yung mababanggit natin, mapapag-aralan natin mula sa talambuhay ng mga propeta. Unang-una, dahilan dito, mga kapatid, lianna Allah amarana an naqtadiya bihim wa nata'assa bihadihim. Tayo ay napag-utusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na gayahin, gawing halimbawa
sumunod tayo sa mga yapak ng mga propeta sa Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa banal na Quran, "Ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadi." Kautusan mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaong mga nauna sa kanyang mga propeta na ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't nararapat lamang, o Muhammad, na sundin mo ang anumang patnubay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay direct order ng Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta at magiging kautusan sa ating bilang ummatul Islam, sa ating mga Muslim ngayon. Wal amru lahu alayhi salatu wasalam amrun li ummatihi wa dhalika liqawlihi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dahil ito'y kautusan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at alam natin na si Propeta ay yung the best example to the humankind. Siya yung ating napakagandang halimbawa. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Katiyakan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat ng mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng kanyang mga kasabihan ay ang pinakamagandang halimbawa na dapat tularan. Pangalawang dahilan kung bakit natin kailangang pag-aralan o alamin ang talambuhay ng mga propeta, pangalawa dito, lianna hayat al-anbiya alayhimus salatu wassalam hiya al-haya al-ma'suma min az-zayg wal khata' khususan fima yata'allaq bi amri al-aqida. Kung aalamin natin yung buong detalye ng kanilang pamumuhay, maipapakita dito na talagang nagsakripisyo sila, talagang naghirap sila upang maprotektahan yung aqida. Alam natin, yung mga anbiya, sila ay ma'sumun min al-khata'. Pangatlo dito mga kapatid, lianna fi dirasati hayatil anbiya'i akbar al-'idhat wal ibar lid-du'ati ila Allah azza wa jal. Kailangan mong alamin, pag-aralan kung paano sila namuhay, lalong-lalo na sa mga du'at, sa mga propagator, sa mga nagbibigay ng da'wa. Kailangan nilang alamin ang talambuhay ng mga propeta dahil sa kanilang pamumuhay ay mayroon tayong matututunan, napakalaking aral. Fahum uswatun fi imanihim wa akhlaqihim wa sulukihim wa sabrihim ala al-ibtila fa idha ibtuliya ad-da'iya ya'lam yaqinan bi annahu qad ibtuliya man hum khairun minhu. Dahil sila yung the best example. Pag-aralan mo kung paano namuhay si Propeta Adam, si Propeta Nuh alayhi salam, si Propeta Musa alayhi salam, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sila yung the best example sa kanilang magagandang asa, sa kanilang pakikitungo, sa kanilang sabar, sa kanilang da'wa, sa anumang pagsubok na kanilang tinahak. Ibig sabihin, ito'y aral sa mga duat, aral sa mga da'i, na kapag ikaw ay may pagsubok na yung tinatahak o di kaya may matinding trahedya na mangyayari sa iyong buhay, o di kaya may matinding pagsubok sa iyo, magiging kampante ka dahil yung mga mas nauna pa sa iyo, yung mga anbiya, salihin, kahit sila ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay mga propeta, ngunit sila ay nagkaroon din ng matinding pagsubok. Pang-apat dito mga kapatid, anna dirasat hayatihim tanfa'una fi kulli zamanin bi khasatin fi zamanil ghurba alladhi na'ishuhu al'an hatta najid qudwatan nasiru ala hadiha linafuza binasrillahi wa tamkinihi lana kama nasrahumullah wa makkana lahum. Ibig sabihin, sa pag-aaral natin ng kanilang mga talambuhay, ito yung nakapagbibigay aral sa atin. Fi kulli zaman o fi kulli makan, sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar. Dahil sa ating kapanahunan, mas mainam na sundin natin. Ito yung pinaka-the best na tularan natin ang mga anbiya, ang mga propeta. Dahil siya yung the best example, lalo na sa ating mga kapanahunan, maraming pwedeng humatak sa iyo, maaaring mga taong nagsasabi na ganito-ganito. So, the best example ay yung mga propeta, lalo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Panglima mga kapatid, anna fi qasasi al-anbiya alayhimus salam tathbitun lil afida. Ibig sabihin, kung pag-aaralan mo kung paano sila namuhay, paano nila nalagpasan ang mga pagsubok, paano sila nagdawa, paano sila nakitungo sa kanilang mga kapwa, nakitungo sa kanilang mad'uwin, tathbitun lil afida, nagpapatibay sa kalooban ng mga da'i, nagpapatibay sa kalooban ng isang tao. Kagaya ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'idatun wa dhikra lil mu'minin. Ibig sabihin, lahat sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng aming isinalaysay sa iyo tungkol sa kwento ng mga sugo, kwento ng mga propeta na nauna pa sa iyo, ginawa namin, sabi ng Allah, ang mga iyon, isinalaysay namin, sabi ng Allah sa iyo, o Muhammad, ma nuthabbitu bihi fuadak, upang magpatibay sa iyong kalooban. O anuman yung hinaharap mo, anuman yung pagsubok, ikinuwento ng Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta, kung anuman yung mga pagsubok, ano yung kinaharap o di kaya experience ng mga nauna pa sa kanyang mga propeta o di kaya mga sugo. Pang-anim mga kapatid, dahilan kung bakit importanteng pag-aralan ng mga talambuhay ng mga propeta, anna fi dirasati qasasil anbiya'i ma'rifah tabi'at as-sira bayna al-haqqi wal-batil wa anna Allah yaj'alu an-nasra fi nihayati at-tariq li ahli al-haqqi alladhina amanu billahi wattaba'u rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Sa pag-aaral sa kanilang mga talambuhay, kwento, matututunan natin na yung labanan sa pagitan ng katotohanan at sa pagitan ng batil. Simula pa sa kapanahon ng mga propeta hanggang sa kapanahunan natin ay hindi na ito natatapos, yung labanan bainal haqqi wal batil. At matututunan natin mula sa talambuhay ng mga propeta, propeta alayhimus salatu wassalam, na kung sino ba yung nagtagumpay. Ang nagtagumpay sa huli ay yaong mga taong nagdadala o yung mga ahlu al-haq, nagdadala ng katotohanan. Panghuli dito mga kapatid, anna fi dirasati qasasil anbiya wa ma'rifat akhbarihim taj'aluna nazdadu hubban lahum wa raghbatan fi an nakuna fi suhbatihim bittiba'ina lahum. Sa pag-aaral natin sa kanilang mga talambuhay, ito yung nagbibigay lalo sa atin ng pagkahilig o pagkagusto, pagmamahal, na dadagdagan ng ating pag-aaral ang ating pagmamahal sa ating mga propeta. Warakba fi an nakuna fi suhbatihim. Kagustuhan na tayo'y mapabilang sa kanila o makasama natin sila sa pamamagitan ng paggawa o pagsasagawa ng kanilang mga katangian. فعن أنس رضي الله عنه قال أن رجلا سأل رسول الله عليه وسلم. May isang tao nagtungo kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagtanong. Kanyang sabi, qala ya Rasulullah mata as-sa'a. Tinanong ang propeta kung kailan ba ang araw ng paghuhukom o katapusan ng mundo. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma a'dad laha. Tinanong mo kung kailan ba ang katapusan, kung kailan ba magugunaw ang mundo. Sabi ng propeta, wa ma a'dad laha. Ano ba yung ginawa mong paghahanda sa araw na? Tinanong mo kung kailan ang pagkagunaw ng mundo. So ano yung ginawa mong paghahanda sa araw na iyon? Qala la shay illa anni uhibbullaha wa rasulah. Sabi ng taong iyon na nagtanong kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala akong ibang ginawang paghahanda maliban lamang sa aking pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagmamahal sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sabi ng propeta, anong sinagot ng propeta? Anta ma'aman ahbabt. Ikaw, sabi ng propeta, ay mapapabilang. Lilipunin ng Allah subhanahu wa ta'ala
kabilang sa mga taong iyong nakagustuhan o sa mga taong iyong minamahal. So, ibig sabihin, kung ating mamahalin, pag-aralan natin ang kwento ng mga propeta, magbibigay ito ng dagdag pagmamahal sa kanila. Ibig sabihin, kung mamahalin natin ang mga propeta, tayo yung mapapabilang sa kanila, inshallah, mapapabilang sa mga taong makakapasok sa paraiso kasama ang mga propeta. Mga kapatid, inshallah subhanahu wa ta'ala, sa susunod na serye ng ating programa, tatalakayin natin ang kwento ni Propeta Adam alayhi salam. Ilahuna, hanggang sa muli. Assalamualaikum wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى